Mga kababayan, patuloy po ang pag-monitor natin sa bagyong Inday na ngayon ay humina na sa pagiging typhoon category. Kahit po ito ay humina sa pagiging category 4 na bagyo, patuloy po nitong pinapalakas ang habagat sa kanlurang bahagi ho ng ating bansa at patuloy pa rin itong nakakaapekto sa malaking bahagi ho ng extreme northern Luzon. Inaasahan ang direktang magiging epekto nito Friday pa po ng madaling araw hanggang sa Sabado. Aalamin ho natin lahat ng mga detalye. So ngayon po, alabin muna natin ang pinaka-exact na lokasyon po ng Typhoon Inday. Humina po ito sa pagiging super typhoon. Huli ho itong namata na meron pong lokasyon na 865 kilometers east of Northern Luzon. Tinataglay pa rin po ang hangin na umaabot po sa 165 kilometers per hour. Malapit pa rin po sa may sentro at may pagbugso naman na umaabot sa 205 kilometers per hour. Malaki na ho yung binaba ng bugso ng hangin niya from 250 noong mga nakarang araw, ngayon ay 205 kilometers per hour na lamang po. May pagkilos naman po ito pa northwestward sa bilis po na 15 kilometers per hour. Ang napansin ho natin dito sa bagyong Inday, kahit po ito ay nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, hindi naman nakakaranas ng mga malawakang pag-uulan ang malaking bahagi ho ng silangan po ng Luzon. Tulad na aking sinabi, walang direktang paglandfall pa rin ang bagyong Inday. And more on, ito ay nag-i-stay po sa Philippine Sea. Ang trough extension ng kanyang hangin patuloy pa rin po nakakaapekto ngayon sa extreme northern Luzon. Nagtaas na rin po ang pag-asa ng wind signal number 2 sa ilang bahagi ho ng ating bansa, especially sa Luzon. Alamin muna natin yung mga lugar na apektado ng wind signal number 2 at signal number 1, and then magpo-proceed tayo sa mga lugar na apektado ng heavy rainfall warning ngayong hapon hanggang bukas ho ng hapon. Ang signal number 2 po natin ay nakataas po sa ngayon dyan sa may Batanes. At ang signal number 2, meron tinatawag po na warning lead time na 24 hours at merong hangin. Ang signal number 2 na 62 to 88 kilometers per hour. Ang wind signal number 1 naman natin patuloy pa rin pong nakataas sa Cagayan, kasama po ang Babuyan Island, ang Isabela, northeastern portion po ng Quirino, sa Apayao, at kasama rin po mga kababayan ko Kalinga, eastern portion po ng Mountain Province, eastern portion po ng Ifugao, kasama rin po ang northern portion po ng Aurora, north and central portion po ng Catanduanes. Ang signal number 1, meron pong warning lead time na 36 hours at merong lakas ng hangin na 39 to 62 kilometers per hour. Parte po ng Eastern Visayas, the rest po ng Mindanao, sa ngayon ang nakakaapekto sa mga lugar na yan ay etong habagat o southwest monsoon. Diyan sa may kanlurang bahagi ho ng ating bansa. Bagamat wala namang matindi o malakas na epekto ang Super Typhoon Inday o Typhoon Inday, humina na po ito, ay palalakasin naman yan ang epekto ng habagat o southwest monsoon. Kaya itong bagyong Inday, kapag nakalabas na ng ating PAR, pagdating po ng Sabado hanggang sa Linggo, magtutuloy-tuloy naman ang epekto ng habagat sa mga susunod po na mga araw o mga linggo. Yung habagat mas malakas, so ang tendency, magiging maulan pa rin tayo, no? So ngayon po, alamin muna natin yung mga ulan o heavy rainfall warning ngayong araw po hanggang sa mga susunod na mga araw. So, ngayong hapon po hanggang bukas ng hapon, meron tayong ine-expect na 50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan dyan sa may Batanes. Ang Batanes, nakatas po ang wind signal number 2. Heavy rainfall warning dahil po sa habagat o southwest monsoon. Ngayong hapon hanggang bukas ng hapon, meron tayong 50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan sa may Occidental Mindoro, Antique, Negros Occidental, sa may Zamboanga del Sur, Lanao del Norte, at Lanao del Sur. Hapon naman po bukas hanggang sa pagdating po ng Friday and then hanggang sa Sabado ho ng hapon, meron tayong inaasahan na 100 to 200 millimeters na dami po ng pag-uulan dyan po sa may tinatawag ho natin na Occidental Mindoro at sa may Antique. 50 to 100 millimeters sa dami ng pag-uulan dahil sa habagat dyan sa may Zambales, sa may Bataan, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro, Romblon, Palawan, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Zamboanga del Sur, Lanao del Norte at Lanao del Sur, no?
Pagdating naman po ng Sabado hanggang sa Linggo, ito na yung paglabas po ng bagyong Inday. Habagat naman ito ha, heavy rainfall warning pa rin tayo Sabado hanggang sa Linggo. 100 hanggang 200 mm sa dami ng pag-ulan. Diyan po sa may Occidental Mindoro, Zambales at Bataan, 50 to 100 mm naman na dami ho ng pag-ulan sa Pangasinan, La Union, Tarlac, Pampanga, Bulacan, malaking bahagi ho ng Metro Manila, Cavite, Rizal, Batangas, Oriental Mindoro, Romblon, Palawan, Aklan at ang Antique. Ang nangyayari ho ngayon, no, more on talaga nag-i-stay o hindi bumababa ang track ng bagyong Inday, which is dapat ho natin ipagpasalamat. Marami kasing nagsasabi dito sa lugar namin, Kuya Francis, kailangan po ng ulan. Dapat umulan naman at maramdaman ng malakas na bagyo. So ang Eastern Visayas, ang nalalabing bahagi po ng Mindanao ay safe na po o ligtas na sa banta ng bagyong Inday. Pero ang habagat ang magpapaulan sa mga area na yan. Ang silangang bahagi po ng Luzon, extreme northern Luzon, ay patuloy pa rin makakaranas po ng pag-uulan o sama ng panahon dulot po ng tinatawag natin na bagyong Inday. Kung hindi man agad-agad naramdaman o nararanasan ang epekto ng bagyong Inday, dahil po yan sa tinatawag natin na warning lead time. Simula nang pumasok noong nakarang araw sa ating PAR, ang bagyong Inday ay nagkaroon agad yan ng warning lead time na 36 hours, especially sa mga lugar na nakataas po sa wind signal number 1. Kapag signal number 2 ay 24 hours, so na ang sinabi, pinaka-max na posibleng maitaas na wind signal ay aabot lamang sa signal number 3. Ito yung sunod na ating aantabayanan. Paglabas ng bagyong Inday, pagdating ng Sabado hanggang sa Linggo, may panibagong sama ng panahon na madedevelop diyan po sa may silangang bahagi ho ng ating bansa. Ang tendency sa ngayon, hindi ito nakikitang magiging malakas na bagyo. Pero, ito po ang senaryo. Kapag lumapit na yung sama ng panahon po na yan by next week, mataas ang tsansa na ang magpalakas sa kanya ay etong habagat o southwest monsoon sa kanlurang bahagi ho ng ating bansa. Tandaan nyo sa forecast track ng Pag-asa and then sa tropical cyclone threat potential natin, ngayon July ho ay 2 hanggang sa 4 na bagyo ang posible nating i-monitor at mabuo sa ating Philippine Area of Responsibility. Pero ganito po ang mangyayari. Karaniwan pag July, yung mga malalakas ho na bagyo, mga super typhoon, typhoon category, nagre-rekurba yan at hindi po direktang tumatawid sa ating Philippine landmass. Pag Philippine landmass, yan yung lupa, yung kalupaan natin. Ang mga mahihinang bagyo, tulad ng mga tropical depression hanggang tropical storm, karaniwan, yan po ay tumatawid sa ating landmass. Kapag tumawid naman ang mahinang bagyo sa ating Philippine landmass, mas hihina pa po yan. Ito ba, ang mahinang bagyo, mas maraming ulan. Kumpara sa mga malalakas na bagyo, maunti ang ulan pero malakas o nakakatakot po ang tindi ng hangin na pwede pong maidulot nito. So ngayon, yan po muna ang ating short update sa lagay ho ng ating panahon. Muli, ito si Kuya Francis. Ito yung ating second channel. Suportahan nyo po at panoorin. I-share natin sa ating mga kababayan. Maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.